Hi guys! Welcome back to our channel! Okay, last night na namin sa Radium. Yan, matutulog na tayo actually. Pero yung isa dito kasi, yung isang kasama ko, hindi natutulog. Masyadong excited at masaya. Yan. Ito yun, no? Ayan siya, oh. Hindi ako nakatulog kagabi. Oo. Nasa na ako nakatulog. Yan. Ako, nakatulog ako late na rin. Pero ito, grabe, parang hindi halos natulog. So, kakamustahin natin siya. At meron siyang gusto sa ating i-share. Actually, kahapon pa niya dapat gusto i-share. And, private pa sana to, no? Hindi nga ito i-upload on the day or on the week na dapat i-upload. Kung gusto niyo malaman kung ano ang kanyang sorpresa at ikinagagalak ngayong araw na to, please keep on watching! Alright, so ito na nga po, no, today is March 30 na isinut ko kasi alam ko late na namin to i-upload dahil ayaw pa i-share ni Alwin to ng maaga. So gusto lang namin to i-document, i-share sa inyo yung kasiyahan niya as of today. Kasi nga, alam niyo yun, pag pinatagal pa, mawawala na yung spark yung galak. Kaya gusto na namin i-treasure, 'di ba? Kahit ano lang din, recording ng video. Tingnan ko kung gaano ba siya kasaya sa blessing na dumating sa kanya kahapon. So, ngayon dito nga pala kami sa Radium, sa mga nakapanood sa past vlogs namin. Yan, nagbakasyon kami sa Radium ngayong Lenten season. So, bukas ay paalis na rin tayo. And, yan, no, para i-document lang ang kasayahan ng aking asawa, na si Alwin. Ito. So, kamusta ka naman dyan? Ito, puyat. Bakit? Nakatulog talaga. Andun yung saya. Tapos, syempre medyo matagal nating hinintay ito. Actually, day 1 pa lang natin sa Canada, nag-try na ako eh. Pero, ano yung trinay mo? mag-apply syempre. Oh, nag-a-apply kasi siya ng trabaho. Syempre, ito, by way of background nga pala, ang unang work ni Alwin dito sa Chinook Mall. So, nakita nyo rin naman yan sa mga naka-follow ng vlog since day 1. Ano yun, naglilinis siya ng tray, nagtatapon ng basura sa mall, basta nagmamap dyan sa mga bridge. And then, yung second job mo naman, forklift. So, oo, ginawa niya ng part-time yung sa Chinook Mall at ginawa niya na tong full-time yung sa forklift. Pero, syempre, si Alwin kasi ay graduate ng civil engineering. Syempre, dito sa Canada, tuloy-tuloy pa kami ng research ng application for employer, ganyan na suited sa kanyang skills and profession. So, kamusta naman? After 18 months natin dito sa Canada. So, Si Zion, wait lang. Syempre, ano ba? Paano ba Doon kay Daddy, dali. Ano talaga guys, siguro ito yung time na ibinigay sa atin ni Lord na yung work na gusto ko talaga. Ano ba yung Kumbaga work? related siya sa tinapos ko. Tsaka talagang, alam mo yun, pinag-aralan ko talaga to before pa. Ano ba yung dumating na blessing? Ayun, so bali, ano guys, sabihin ko na, actually, ano pa ganito pa kasi yan no? As of siguro, now, pwede ko sabihin na 90%? 90% na tanggap na ako. Saan? Sa isang Engineering firm. engineering firm to guys, sa may downtown to. Hindi ko na sasabihin yung location kasi ayoko muna. Baka ma-jinx. Oo, baka nga hindi pa Pero so far naman, na-interview na ako. At guys, ang nag-interview sa akin yung talagang may-ari nitong company na to. Kailan ka na-interview? Kahapon guys. Habang nasa simbahan kami noon. So ganito yun. Bali, nagpasa kasi ako ng resume. So, yun. Paikli natin. Research lang sa mga companies. Research sa mga company. Isa talaga guys, yung day 1, sabi ko sa inyo, wala talaga nagre-reply sa akin. Ang dami ko nang pinasahan sa Indeed, pero ni isa wala. Kumbaga siguro, gusto nila yung may mga experience talaga dito sa Canada. O kaya graduate dito.
Oo, tsaka yun nga, parang hindi tayo inaalaw talaga or kino-consider dito na kung ano yung profession natin sa Pilipinas eh. Ito na nga yung time guys na dumating na yung oras na binigay sa atin ni Lord. Yun nga, bali tinawagan ako. Actually, nag-mail muna siya. No, papunta tayo dito sa Regium. Oo. When are you available for a call? Yeah, so syempre, that time nagdo-drive pa ako noon guys. Siguro nasa Calgary pa kami noon. Noong time na nasa highway pa lang kami noon. So, syempre, Friday yon. Good Friday, no? Oo, Good Friday. So, parang, sabi ko kay Emma, parang kinakabahan ako. Kasi syempre, tatawagan na agad ako eh. Parang, kailan daw ako available. So, nung time na nagda-drive ako, syempre, nandun yung kaba ko na hindi ko pa alam kung ano yung mga sasabihin ko. Kasi hindi ako ready. Biglaan na lang talaga. Oo, kasi sa tagal mo nag-a-apply, parang ngayon lang may pumansin. Yes, pumansin ng ganyan. So sabi ko sa kanya, sige sabihin mo Monday. Sabi ko kay Emma. Sabi niya, ba't di mo na lang i-try mamaya? Sabi niya. Oo, kasi bakit mo pa patatagalin? Ito na nga yung time na nag-email siya. Sabihin, nasa willing office siya na kausapin niya na agad ako. Kasi nagtanong na agad siya kung anong oras ako available. Oo, sabi ko pa nga kay Alwin, nag-message itong boss na to, Good Friday, kahit holiday, ibig sabihin, available siya. So, pakita mo rin na available ka. Yeah. Kaya lang, since nagbabiyahe nga kami sa Regium, alam nyo, nawawala yung signal. So, ang sinabi natin, 3 p.m., yung sure na tayo na nandito na. Kasi darating kami sa Regium, guys, or dito, mga around 1:30 eh. So sabi ko, konting pahinga pa ako. Sabihin natin, gawin natin alas 3, sabi ko sa kay Emma. 3 to 5, sabi ko kay Emma. This Friday, or kung hindi man siya pwede ngayong Friday, Monday ng 1:00 naman. Diba? So yun yung in-email namin sa kanya. Hindi siya nagre-reply. Hindi siya nagre-reply sa email namin. Si Emma kasi guys medyo yan eh. Yung parang natataranta agad. Sabi niya, bakit hindi nag-reply, hindi nag-mail back, ganyan. Baka ayaw na. Agad. Sabi ko, hindi. Nagbigay na nga tayo. Tsaka boss yan eh, di ba? Hindi naman yan yung HR lang na magre-reply sa'yo ng basta-basta. Kumbaga, pag sinabi mong, sige, available ako ng ganitong oras, automatic niya na yun. Alam niya na yun. Pero guys, nung nasa simbahan na kami, ang simba kasi nun is, I think 3, no? Oo, 3 to 4. 3 p.m. to 4 p.m. yung start ng simbahan. So yun guys, tumawag siya 3:03 p.m. Talagang, nung nasa simbahan na ako guys, kasi siyempre bawal na may maingay yung telepono. Kaya hinawakan ko sa harapan ko talaga. At naka-silent. Kasi hihintayin ko talaga yung tawag niya kasi ayoko ma-miss yung call niya. Kasi siyempre, sabi nga nung pare, i-silent na daw yung mga phone, ganyan. Pero ako, hindi ko ginawa. Bininaan ko lang siya ng konti. Tapos, nilagay ko talaga mismo sa harapan ko. Kasi nga, alam mo yun, yung pakiramdam ko na tatawag talaga siya ng alas 3. Although, hindi siya nag-reply sa email namin. So, yun na nga. So, 3:03 nga tumawag siya. Dumabas ako. Kasi ito na. Sabi niya, yun, kinamusta niya ako, ganyan-ganyan. Sabi niya, nagpakilala siya, guys. Boss to, guys. Siya talaga yung may-ari ng company. Tapos, yun, pakilala siya. Sinabi niya, ito yung firm niya. Ganito yung mga tinatayo nila, mga high-rise building, residential, at kung ano-ano pa. So, in short, sabi niya sa akin, nabasa ko yung CV mo, sabi niya, or resume mo, na graduate ka ng ganyan, civil engineering, and marunong ka mag-Revit, marunong ka mag-AutoCAD. Then, sabi ko, yes sir. Sabi ko, sir pa talaga. Ako kasi guys, mahilig ako magsabi ng sir. Sabi ko, yes sir, ganyan. So, sinabi ko, sabi ko, hindi lang AutoCAD or Revit yung alam ko. Marunong din ako mag-SketchUp. Marunong din ako mag-Lumion. Then, sabi ko pa nga sa kanya, nakakatawa. Sir, alam niyo ba yung SketchUp? Sabi niya, alam ko yun. Sabi niya, pero more on tayo, Revit structure. Sabi niya, or Revit structural tayo ngayon. Sabi niya, doon lang tayo magpo-focus. Sabi niya. Pero sinabi ko talaga, sir, actually sir, sabi ko, Revit Architectural yung certificate ko or pinag-aralan ko. Sabi niya, okay lang, walang problema. Sabi, it doesn't matter, sabi niya, kung architectural ka. Importante, marunong ka mag-Revit, sabi niya sa akin. Marami pa ng kwentuhan. Tapos sabi niya na lang agad sa akin, kailan ka pwede mag-start? Ganun na agad yung tanong ko sa akin. Ano nangyari? Kinilabutan ka? Guys, sabi ko sa inyo, yung balahibo ko, yung ulo ko, parang ang laki. Alam mo niyo, parang manhid. Sabi ko, parang, ako syempre guys, bilang respect din sa company ko, dito sa DOT,
nagbigay ako ng time. Sabi ko, sir, okay lang ba at least 2 weeks? Sabi ko, kasi magpapaalam pa ako sa trabaho ko. So, parang na-feel mo na natanggap ka na. Hoy, ang tagal kasi syempre na inantay. Parang hindi mo alam na totoo ba itong nangyayari. Then sabi niya, yeah, sure, I understand. Sabi niya na kailangan mo magpaalam. Notification niya, period. Na ganun talaga. Na normal naman yun na magpapaalam ka. Kasi sabi ko, kailangan maghanap ng kapalit sa akin. Sabi ko. Sabi niya, yeah, walang problema. Sabi niya. Tapos ito pa guys, ito yung tanong na medyo, alam mo yun, natameme ako. Sabi niya, magkano ba yung ina-expect mong salary? So sabi ko, patay, ito na. Sabi ko, sa totoo lang guys, wala akong idea. Kasi, hindi ko alam kung ano yung patakaran dito ng mga ganyan. Tsaka architectural yung, yung position. Architectural something. Structural yung kailangan nila. Ang sagot ko na lang sa kanya, actually sir, I have no idea about sa ganyang So kasi nabigla ako guys Sabi ko kay Alwin, wrong answer yon. You should have known para nakakapag-negotiate ka. Pero yan, later on kasi may meeting pa naman kayo, di ba? Pero syempre nga, sabi ko sa inyo guys, wala ko idea. Then sabi ko, kung ano na lang sir yung talagang binibigay yung sweldo dun sa position na to. Sabi ko sa kanya. Paano kung $15? Then sabi niya, okay, sabi niya, hindi ko naman i-abuse yung yung talent mo, sabi niya sa akin. Don't worry, sabi niya, ganyan. Then sabi niya agad sa akin, kailan tayo pwede magkita? Ganun na agad sa kanya. Pwede ka ba Monday, sabi niya sa akin. Di ba guys, panggabi ako. So sabi ko, yeah, pero 1 PM sabi ko sa kanya kung okay lang. Kasi nga may work ako sa gabi. Sabi niya, sure. Tsaka nakabalik na tayo from radio Sunday. Sabi niya, sabi niya, sige, walang problema. Kumbaga, kita tayo mga, 1 PM. Then chat lang, at least sabi niya mga 30 minutes, sabi niya. Gusto ko tayong ma-meet, sabi niya sa akin. So, yun, parang sabi ko lang din sa kanya na, I'll see you. Thank you, sabi ko sa kanya, thank you na tinanggap niya ako. Kasi ganun yun ang usapan namin na talagang sabi niya na kailan na ako pwede mag-start. So, ibig sabihin, okay na sa kanya, di ba? Kasi sabi nga nung iba na parang kausap ko na hindi ka naman tatawagan yan kung hindi ka gusto di ba? Kung nakita nila yung resume mo na ganyan. So, medyo 90% na tayo. So, bumalik ka sa simbahan, parang pa to, tatataranta. Pagbaba ko nun, sabi ko, pero bago ko binaba yung telepono, sabi ko sa kanya, don't worry sir, sabi ko, I'll do my best, sabi ko, sa company. Gagawin ko yung baka kaya ko, sabi ko sa kanya. Sabi niya, naniniwala ako sa mo, sa abilidad mo, parang ganun sa Tagalog, sabi niya, see you on Monday, sabi niya sa akin. Tapos yun, talagang pagpasok ko kay Emma nun guys, parang kapal ng mukha ko. Alam mo yung manhid? Yung sobrang ganato, tumatayo yung balahibo ko. Si Alwin yan, pagkapasok, nakita ko to, parang, yung nakangiti lang, pero hindi niya ma-express yung saya niya, yung gusto niya sumigaw. Siyempre, nasa middle kami ng mass. Kaya natatawa ako, parang, ano nangyari? Ganyan. Tapos niya, parang tanggap ako. Yun. Bulungan lang kami kasi nga ongoing yung mass. Ayan. Pause. Yeah, yun. Talagang guys, sobrang iba yung pakiramdam ko kasi matagal ko rin hinintay itong na to Pero 'di ba sabi mo kunwari 95% sure na talaga na hire. Kasi may 5% pang gusto mong malaman at gusto mong makausap, magkapirmahan din muna kapag pumunta ka sa office ng Monday. Oo. Kasi nga, sabi ko rin, kaya ko rin sinasabi na hindi pa talaga totally 100%. Kapag syempre, nandun pa rin yung, yung duda ko na, syempre, mag-meet kami sa Monday. Hindi ko alam kung ano yung pag-uusapan namin. Tapos, syempre, sasabihin ko na kung talagang tanggap ako, magre-resign na talaga ako. Kasi, bakit mo siya pinipili over forklift? Ito, syempre guys, isa sa reason din to. Makakatulong siya sa papel namin. Actually, sinabi ko rin kay boss yan. Sa pagiging permanent resident. Sinabi ko dun sa guys, sa may-ari nung ng firm, nasabi ko na malaking tulong sa akin tong position na to kasi nga maano ko sa application namin. Pwede. Pero hindi naman 100% guys. Ongoing pa ako ng research. Ako naman yung taga-research. Kasi, syempre may mga requirements din on the side ng lawyer. Yan. Kasi, para sa Alberta Tech Pathway. Tingnan natin kung makapasok si Alwin kasi nga, engineering na yung firm na papasukan niya. And yung functions niya, structural technician, mga ganon. At saka yun nga guys, yung about sa papel, yan. Talagang binanggit ko sa kanya yun. Sabi niya sa akin, yun, naalala ko na. Sabi niya pala sa akin,
open work permit ka naman, ano? Sabi niya sa akin. Sinure niya muna kasi sa akin kung talagang... Mamaya may limitations ka. Sabi ko, yes sir. Sabi niya, unlimited time? Sabi niya pa sa akin. Yes sir, unlimited time. Kahit pwede ako mag-work ng 2 to 3 jobs. Okay, that's good, sabi niya. So yun, parang, siyempre, baka mag-isip siya or baka tanggapin niya ako. Yung pala, limited lang yung time ko, di ba? So, cleaner niya lang. So, yeah, happy ako. Yeah. Sobrang masaya ako. Yeah. Kasi matagal ko rin talagang hinintay ito. Tsaka ano to guys, related to talaga ito yung work na gustong-gusto niya talaga gawin. Oo. Kasi mahilig ako guys mag-design kasi. Sa mga hindi nakakalam dyan, marami na rin naman nagpagawa sa akin, nagpa-design sa akin ng mga bahay. Pakita mo. Sige, pwede ko i-post siguro dito. Ano talaga guys, residential lang yung actually, nung naliligaw pa si Alwin, parang pinang-front niya pa yan sa akin. Kung nag-design ko yung bahay niyo, yung mga nangangarap pa ako, kasi bagong pasa ako as lawyer, sabi ko, sige, pa-design ako ng bahay namin sa Mindoro. Pero hindi ko pa na-achieve yun, guys, So, pero, meron na akong drawing na nagawa na ni Alvin kung gaano ka laki yung bahay na goal ko. Pwede ipakita dito yung ginawa. Oo. So, yun nga, siguro sa Monday, dadaling ko na rin siguro yung mga ibang design ko para pakita ko rin sa kanya na ito yung mga ginagawa kong bahay. Tapos, ano pa? Design. Yeah, yung mga design ko, papakita ko sa kanya. Tapos, yung certificate ko, syempre, pakita ko rin sa kanya. Talagang Revit. Certified na Revit architectural yung talagang, or Revit architecture yung na tinapos ko talaga. So, mag-a-update tayo ng Monday. Hindi pa naman to, So, bali sa Monday, yun nga, mag-usap muna kami. Hindi ko rin alam kung ano pa yung mangyayari, kung pipirma na ba ako ng kontrata or what. Next, i-update ko yun dito sa vlog ko, guys. Sasama ko dito. At saka parang diary na. Yung pagpunta ko sa, sa downtown. Baka mag-commute ka muna, no? Ha? Baka mag-commute ka muna. Commute muna ako kasi sabi, baka daw, traffic sa downtown. So, alamin ko muna yung lugar. Tsaka, syempre, if ever na matanggap talaga ako, as in talagang 100% na, alamin ko rin kung may parking sila. Kasi, sabi parang medyo limited lang din daw yung slot doon. So, alamin natin. Alamin ko lahat yan. Yeah. Pero syempre ako, kinongrats ko na siya. Kasi malaki na rin yung chance. Yeah. Syempre, in denial lang to si Alvin kasi papasok pa siya yun ng 2 weeks sa dot. Kasi syempre, syempre, respect ko na rin sa company ko yun na at least makahanap agad sila ng kapalit sa akin. Tapos yun nga, yung kasama ko kasi si Feds, vacation siya ngayon, almost 1.5 months. So, wala talaga. Kulang talaga ng tao. Ayoko naman biglang umalis na lang ng gano'n na lang. So, bilang respect lang din sa company coach kasi okay naman din talaga siya sa akin. Minahal ko rin naman yung trabaho ko bilang forklift. Kaya, yun, sabi ko doon kay boss, doon sa bago kong, if ever na, ito nga, bago kong boss, 2 weeks from now, pwede na ako mag-start sa kanya. Alright, congratulations! Sobrang masaya ako, guys. Kasi talagang iba-iba to. Ito yung gusto ko talagang work. Computer, harap ko computer, magdi-design ako. So, yan. So, panibagong yan sa atin, guys. Panibagong chapter yan sa buhay ko. Saka syempre sa amin ni Emma. Kasi sana, ilang months pa pwede naming apply to sa aming pagiging PR. Wow. Alright. Pahinga muna tayo at i-enjoy ang moment kasi sana makatulog na ako. Makatulog. Kasi kagabi talaga tumatakbo yung isip niya, excited siya. Kasi yun yung araw na kinausap siya. Alam niyo yun, iba pa rin na ma-surprise ka ng big news na yun. Tsaka baby. Kasi syempre, 18 months na tayo dito sa Canada. So, ni-recall ko syempre yung yung Revit ko. Kasi syempre, hindi ko na siya ginagamit dito iti-train ka naman nila. Pasundot-sundot lang. Minsan, naisip ko mag-design pero dahil sa pagod na rin, hindi ko na rin natutuloy. Kaya ngayon, kagabi, pinapanood ko ulit yung mga tutorial. Kasi syempre, para malaman ko rin or maalala ko yung mga commands. Okay. So, yeah. Okay, so, update ulit tayo kapag nanggaling ka na ng office ng Monday. Sama kayo sa vlog, guys. Idadaling ko kayo sa sa location namin.